Shabby! Lumabas ka riyan! Shabby! Ano ba yun? Ang aga-aga pa eh. Kaloy, buksan mo nga yung pinto. Nasaan na ba yung batang yun? Ay, oo nga pala. Inutusan ko nga palang bumili yun. Shabby! Sandali lang ho! Nariyan na! Oh, Aling Teresa. Huwag mo kong maaling Teresa, Aling Teresa. Teka, ano ho bang problema? Ang aga-aga ho eh, ang init ng ulo nyo. Walang yaka? Kinulam mo ang anak ko. Ho? Teka ho, hindi ko ho alam ang sinasabi nyo. Hindi ho ako mangkukulam. Huwag ka nang magkaila. Pinatingin ko sa albularyo ang anak ko. At ang sabi, ikaw daw ang nagkulam sa kanya. Ha? Hindi ko ho kayo maintindihan. Bakit ko naman ho kukulamin ng anak nyo? Ano ho bang nangyari? Anong nangyari? Magkukunwari ka pa? Pag sinasapian ng anak kong si Anika, boses mong naririnig namin. Sinasapian? Akala ko ho ba kinulam? Ano ba talagang nangyari sa anak nyo? May sakit ba siya? Di ipadoktor nyo. Huwag kang ang pilosopo. Hindi porket ayaw ng anak ko sa anak mo, kukulamin mo na siya. Ha? Teka lang ho, Aling Teresa. Yung anak niyo nga ho yung may gusto sa akin eh. Hindi naman ako. Mano ho, Nay. Ito na ho yung binili kong pandesal. Ganon? Pinapalabas mo na malandi ang anak ko? Simula nung dumating kayo rito sa baryo namin, sunod-sunod ang mga namamatay. Sino pa ba ang pwedeng gumawa nun kundi kayo? Totoong simula nang dumating sila sa baryo, sunod-sunod na mga trahedyang naganap. Ngunit wala silang kinalaman doon. Isa lamang silang mag-ina na nagtitinda ng halamang gamot. Isang karunungang minana pa nila mula sa kanilang mga ninuno. Mga mangyan ho kami. Hindi ho kami mangkukulam. Kung iniisip nyo na dahil marunong kaming manggamot gamit ang mga halaman ay may kakayahan na agad kaming mangkulam, nagkakamali ho kayo. Wala kaming alam sa sinasabi nyo. Sinungaling! Mga salot kayo! Sika, Oscar? Nakasagutan mo yon, hindi ba? Ayun! Hindi na inabutan ng umaga. Patay na. Ho? Ano? Magmamaang-maangan ka pa rin? Ha? Mga salot kayo! Teka lang ho. Huwag naman ho kayong basta na lang namimintang. Ngayon nga lang din ho namin na lamang patay ni si Ka Oscar eh. Hindi ho magagawa ng nanay ko yun. Oo nga, Aling Teresa. Isa pa, may takot ho ako sa Diyos. Malaking kasalanan ho ang ibinibintang nyo. Diyos? Ha? Idinamay mo pa ang Diyos? Pag lumabas ang katotohanan, magdasal ka na sa Diyos mo dahil mananagot kayo sa akin. Tayo na! Oh, Nay! Ayos lang ho ba kayo? Oo, anak. Hindi lang ako makapaniwala. Anong tinitingin-tingin nyo ha? Mga tsismosa kayo. Tapos na ang palabas. Hayaan mo na sila. Pumasok na lang tayo sa loob. Nay. Sorry ho ha. Bakit ka naman nagsusorry? Kasi may gwapo kayong anak. Baliw ka talaga. Pero nak, ano ba talagang nangyari? Nakita kasi kami ni Aling Teresa na nagtatalo ni Anika. Pero nag-uusap lang naman kami kasi kukunin ko na yung notebook na hiniram niya. Nagkaroon lang ng konting pagtatalo kasi ayaw pa niyang ibalik eh. Pero hindi naman totoo na may gusto ko dun. May kasintahan yun eh. Hindi ko nga alam kung bakit pa siya lapit ng lapit sa akin. Gusto yata ako. Ganun pala. Pero dahil lang may nangyari sa anak niya, tayo agad ang sinisisi? Huwag mo na lang pansinin, Nay. Ganun naman ho talaga, di ba? Pagbaguhan, madalas mapagkaisahan. Lalabas rin naman ho yung totoo at mapagtatanto rin ho nila na mabait talaga tayo. Sana nga, anak. Sana nga. Ngunit ang iniisip nilang magiging maayos din ang lahat ay mas lalo pang lumala noong mga sumunod na araw. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balitang mag-ina raw silang mga mangkukulam. Dahil doon naapektuhan ang kanilang kabuhayan at maging si Kaloy na pilitang huminto sa pag-aaral. Sagad na ako. Sobra na sila. Halos wala na nga tayong kinikita sa pagtitinda dahil sa kanila.
Tapos ngayon pati ikaw, mapipilitan pang huminto sa pag-aaral. Sobra na to, anak. Nay, kung hindi nga lang ho ako mag-guidance, binugbog ko na lahat na nagsasabi sa school na mangkukulam tayo. Pero ayoko na ho ng gulo, Nay. Ayoko nang maulit ang nangyari nun kay Itay. Ano ho kaya, Nay, kung umalis na lang tayo rito? Hanapin na lang ho natin ang iba pa nating mga katribo. Ano? Hindi. Hindi tayo aalis dito. Wala naman tayong ginagawang kasalanan. Kaya hindi tayo dapat matakot. Huwag kang mag-alala. Magdedemanda ako laban sa kanila. Hindi na pwede tong ginagawa nila. Hindi ako papayag na api-apihin lang nila tayo ng ganito. Bukas na bukas, samahan mo ako sa barangay. Idedemanda natin sila. Shavi! Hayop ka! Tigilan mo na ang anak ko! Ano na naman bang problema nila ngayon? Shavi! Lumabas ka riyan! Mabilis na napayuko sina Shavi at Kaloy nang biglang may lumusot na bato sa bintana. Gawa sa nipa ang kanilang bintana, kaya kahit nakasara ay nakalusot pa rin ang bato. Dahan-dahang lumuhod si Shavi sa sumilip. At doon niya nakita si Aling Teresa, kasama ang iba pang mga kapitbahay na may bitbit na sulo at itak. Ang aga-aga. May bitbit silang sulo. Balak ba nilang patayin at sunugin tayo? Nay, teka lang! Aray! Ayos ka lang ba? May masakit ba, anak? Natamaan ka ba? Ayos lang, Nay. Tumama lang ho yung tuhod ko sa upuan kanina pag yuko ko. Kaya medyo masakit. Sinasagad talaga nila ang pasensya ko. Tingnan natin ngayon kung hanggang saan ang tapang niya. Nay, sandali! Anong gagawin nyo? Shavi! Ano, ha? Aapihin niyo kami dahil ba iba kami? Dahil ba baguhan lang kami rito? Nay! Anong gagawin mo? Bakit ka may itak, ha? Nakita niyo na, mga kapitbahay? Pinapakita na niya talaga kung sino siya. Anong plano mo, ha? Iitakin mo ko? Nay, wag! Itiwan mo ako, Kaloy! Iitakin ko na tong babaeng to para naman may katuturan ng pagbibintang at panunugod nila sa atin! Hoy! Ibaba mo yan! Ano, ha? Lumapit ka rito at tatagain kita! Lumayo kayo at tatagain ko kayo! Hindi ka pa ba kontento na kinula mo yung anak ko? Nanghangayayat na siya at panay ang suka. Lumalaki rin ang tiyan niya. Hindi ka pa ba naaawa sa kanya? Naawa man ako ay wala akong magagawa dahil hindi ko naman siya kinukulang! Ano bang kaguluhan ito? Kapitan! Naku, Kapitan! Sakto ho ang dating ninyo. Yang babaeng yan, siya ang kumulam sa anak ko. Ang sabi ko, hindi nga ako yon! Aling Shavi, huminahon lang ho kayo. Huminahon, Kapitan! Kinuyog, binato, at pinahiya ho kami! Kami ho ang biktima rito, Kapitan! Biktima? Mga mangkukulam kayo. Kapitan, ano pa bang ginagawa nyo? Hulihin nyo na ho sila. Ayan o, may hawak na itak at muntik pa akong itakin. Talagang iitakin kita! Tama na. Pwede bang pag-usapan natin ito ng mahinahon? Pwede? Ha? Pwede? Aling Teresa, mangyari sanang umuwi na muna kayo. At kayo rin, imbis na awatin, nakisawsaw pa kayo. Sige na, uwi na. Teka, Kapitan. Ako nang bahala kumausap sa kanila. Sige na. Pero, kainis, hindi pa tayo tapos ha. Tayo na. Pwede ba akong pumasok? Sige ho, Kapitan. Ikukuha ko ho kayo na maiinom. Sige, salamat. Kapitan, Tubig po ninyo. Kapitan, mabuti naman ho at naparito kayo. Ang totoo ho kasi niyan balak na talaga naming magtungo sa barangay para sampahan sila ng kaso sa paninirang puri nila sa amin. Hindi naman ho kasi talaga totoo ang sinasabi nila. Hindi ho kami mangkukulam. Naiintindihan ko naman yan. Ano ho bang pwede namin gawin para tigilan na nila kami? Masyado na ho nila kaming iniipit Isa lang. Isa lang ang pwede niyong gawin. Talaga ho? Ano ho? Ang umalis sa baryo na ito. Kapitan! Teka lang naman ho. Bakit ho kami aalis? Oo nga naman, Kapitan. Bakit kami aalis? Wala naman kaming ginawa. Kami pa nga naagrabyado rito Hindi ho ito makatarungan, Kapitan. Baka pangyarihan ng pamilya ni Aling Teresa. Hindi niyo alam kung ano kaya nilang gawin.
Hindi yun titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Kaya ho ba kukonsintihin nyo na lang? Hindi sa ganoon. Pero hindi nyo pa kilala ang pamilya nila. Makinig na lang kayo. Para sa inyo rin ito. Hindi niya alam kung nagbibiro lang ba si Kapitana. Ngunit nakita niya sa mga mata nito ang takot at ang pagiging seryoso. Nung bagong dating pa lamang sila sa baryo, may naririnig na rin sila tungkol kay Aling Teresa. Maraming natatakot sa pamilya nito. Hindi rin niya inakalang maging si Kapitana ay ganun din. Dahil ho ba sa asawa ni Aling Teresa? Asawa? Anong meron sa asawa niya, Kaloy? Kapitan? Narinig ko lang din ho to sa mga kaklase ko. Ayon ho sa kanila, nakakatakot daw ang asawa ni Aling Teresa. Minsan na daw itong may pinatay. Hindi naman ho ako naniniwala dun pero kung maging si Kapitan takot sa kanya, mas mabuti nga ho siguro kung umalis na lang tayo, Nay. Ayoko na ho mangyaring nangyari kay Itay noon. Teka, nagpapatawa ho ba kayo? Kapitan! Ikaw ang kapitan ng baryong to. May batas ho. Kung totoo mang may pinatay ang asawa noon ni Aling Teresa, bakit hindi niyo ho siya ipakulong? Hindi yung ganun kadili, Xavi. Paano kung ipapakulong kung walang ebidensya nagtuturo sa kanila? Buong baryo kakampi nila. Kahit ako'y tau-tauhan lamang din ang pamilya nila. Wala akong laban sa kanila, Xavi. Lalo na kayo mag-ina. Kaya ho ba dati pa kayo natatakot? Ang pakiusap ko lang naman ay magpalamig muna kayo. Hanggang makalimutan na lang yung issue. Pag-isipan yung mabuti yung sinabi ko. Mauna na ako. Nay. Nakaalis na siya? Oho. Ay, mabuti naman. Dahil hindi tayo aalis. Bakit tayo aalis? Wala tayong kasalanan. Pero Nay… Wala nang pero, Kaloy. Hindi tayo aalis. May dahilan kung bakit dito tayo dinala ng mga ninuno natin. Ang baryong to, tinawag tayo rito. Nandito ang mga ninuno natin. Kaya hindi tayo aalis. Tapos ang usapan. Kinagabihan, hindi makatulog si Xavi. Paulit-ulit niyang naiisip ang mga sinabi ni Kapitana. Matagal na niyang nararamdaman na may kakaiba sa baryo. Ngunit hindi sila maaaring umalis. Pinaniniwalaan niyang doon pinili ng kanyang mga gabay na ninuno na manirahan sila. Kaya hindi nila ito kayang basta iwan na lamang. Nay! Kaloy! Anong nangyari? Ayos ka lang? Napanaginipan ko uli siya, Nay. Si Binayi, ang anitong gabay ng kalikasan. Talaga? Anong sabi niya? Magagawa niya ba tayong tulungan? Ano, anak? Hindi na raw ho tayo ligtas dito. Hindi niya tayo kayang proteksyonan sa nilalang na nagtatangka sa buhay natin. Kaya kailangan daw muna nating umalis, Nay. Ano? Nilalang na magtatangka sa buhay natin? Sino naman daw yun? Sigurado ka ba na iyan ang sinabi niya? Oo, Nay. Gusto niya tayong umalis. Pero saan naman daw tayo pupunta? Hindi ko… Ano yun? Ibon ba yun? Sa kalagitnaan ng gabi? Naririnig mo ba yun? Alin ho? Yung parang tik-tik-tik na tunog? Baka ho daga. Katabi lang ho natin ang palayan kaya baka nga ho daga lang. Mabilis na natigilan sila Xavi nang makarinig ng kaluskos. Agad siyang tumayo. Pero mabilis ding napaupo nang pinigilan siya ni Kaloy. Sumenya siya na sisilipin lamang niya ito. Dahan-dahang siyang lumapit sa dingding. At mula sa siwang, nakita niya ang dalawang pares ng pulang mga matang nanilisik. Napatras siya sa gulat. Ano yun? Bakit, Inay? Ano ho ang nakita niyo? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Tanging dalawang pares lang ng kulay pula na… hindi ko nga sigurado kung mata ba yun o ano eh. Nay, ayun na naman ho yung kaluskos. Baka nga ho daga. Pero parang ang laking daga naman nun. Abutin mo yung itak sa may dingding. Bilis! Eto ho. Dito ka. Ito na kaya ang sinasabi ng Binayi na magtatangka sa buhay natin. Hindi ko ho alam, Nay. Wala na siguro. Malayo na yung tunog eh.
Ano yun? Nay, mali naman ho kayo. Mas lalo yatang lumapit. Natatakot na ako. Paano kung hindi ho pala daga kundi mabangis na hayop pala yun? Shh! Nay, ano ang gagawin nyo? Diyan ka lang. Sisilipin ko ulit. Pero Nay, Wala naman ah. Tanging mga tanim na palay lang ang nakikita ko. Teka, ano? May nakita ho ba kayo? tagalang pala. Yun yata yung nakita kong kulay pula kanina. Nay, Ano to? Kunot noong inamoy ni Xavi ang daikidong tumulo sa balikat niya. At nang tingalain niya yun, halos mapatras siya sa gulat. Sa itaas nakasilip ang nilalanga. Nanilis ang pulang mga mata. Nakalawit ang dila. At mula ron ay tumutulo ang likido. Malapot at nakakasulasok ang amoy. Kung hindi pa siya hinila ni Kaloy, baka nasunggaban na siya noon. Nay, ayos lang ho ba kayo? Nakita mo ba yun? Hindi yung tao. Hindi rin mabangis na hayop. Nay, shh! Wag ho kayong maingay. Yung itak. Nandun ho. Lagot na. Nabitiwan ko pala. Nay, natatakot ho ako. Sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa amin, ha? Sino ka? Mabilis silang napatras nang biglang tumalon mula sa bubong ang isang babae. Hubot-hubad, kulubot ang balat at may mahabang kuko at dila. Nipa lamang ang bubong nila kaya madali niya itong nahawi. Bago pa man ito makalapit, mabilis na itinulak ni Xavi si Kaloy palayo. Dahilan para siya naman ang hindi makaligtas. Nay! Kaloy! Umalis ka na! Iwan mo na ako! Ah! Alis na! Nay! Hindi kita iiwan, Nay! Tulong! Tulungan niyo ho kami! Hindi nila kayo maririnig. Walang tutulong sa inyo. Sige na! Alis na! Pero, paano kayo? Ayos lang ako! Alis na, anak! Alis na! Paano ka, Nay? Sabi ko, alis na! Ramdam niyang malagkit na laway na dumudulas pababa sa kanyang dibdib. Malamig, malagkit, at may amoy na bulok na karne. Hirap mang huminga dahil sa dila nitong nakapulupot sa leeg niya. Pilit niyang inangat ang kanyang ulo at sinikap agawin ang atensyon ng halimaw para makatakas si Kaloy. Hindi kita pwedeng iwan, Nay! Kaloy, hindi, wag. Umalis ka na. Kaloy! Hindi ako makahinga. Etong sa'yo! Mamatay ka na! Nay! Ayos lang ho kayo? Umalis na tayo. Tara na, bilis! Nay, dito ho! Oo! Aray! Nay! Ayos lang! Tayo na! Bumalik kayo rito. Nay! Saan na ho tayo pupunta nito? Hindi ko alam, anak. Basta huwag kang hilingon ano man ang mangyari. Bahala na kung saan tayo mapadpad. Mabilis silang tumakbo palabas ng bahay. Halos madapa sa sobrang pagmamadali. Hindi na alintanan ni Xavi ang malagkit na laway na dumadaloy sa kanyang leeg. Maging ang mga matutulis na batong humihiwa sa kanilang mga paa. Sa mga sandaling yun, isa lamang ang mahalaga, ang makalayo sila. Nay, gubat na ho ito. Saan na ho tayo pupunta? Bahala na. Tayo na. Nay, nasugat ho ang paa ko.
Hindi ko na ho kayang tumakbo. Tiisin mo, anak! Hindi tayo pwedeng mamatay dito! Dapat pala, Nay. Umalis na lang tayo eh. Hindi na ho sana nangyari to. Huwag kang magsalita ng ganyan! Ayun! Doon tayo! Bilis! Aray! Nay, masakit ho talaga. Huwag kang maingay! Tahan-tahan lang! Doon tayo sa may kuweba! Nay, hindi niya na ho kaya tayo mahahanap rito? Hindi ko alam. Pero sana nga. Anong nangyari? Pinabayaan na ba kami ng mga ninuno namin? Mahal na Binaye, nasan ka na? Tulungan mo kami ng anak ko. Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Huwag niyo ho kaming pabayaan. Maupo ka muna riyan. Patingin nga. Diyos ko! Nay, nanginig ho kayo. Hindi. Ayos lang ako, anak. Huwag mo akong pansinin. Saan ho kayo pupunta? Kailangang mapahinto ang pagdurugo ng sugat mo. Maghahanap ako ng halamang gamot. Pero Nay, paano ho kung makita kayo ng halimaw? Paano kung saktan kayo o patayin niya ho kayo? Pero kailangang mapahinto ang pagdurugo ng sugat mo. Ano ka ba? Nay, dito lang ho kayo. Natatakot ho ako. Bigla na lamang bumigay si Sabi ng yakapin siya ni Kaloya. Mahigpit niya itong niyakap at napahagulgol na lamang din sa takot. Para silang mga baliwa na babalisa sa tuwing iihip ang hangin o may maririnig na mahihinang kaluskos. Nakahinga na lamang sila ng maluwag nang magsimula ng mag-umaga na. May liwanag na. Ligtas na tayo, anak. Paano na ho tayo, Nay? Ano na hong mangyayari sa atin? Huwag mo na munang isipin yun. Ang mahalaga makapagpahinga ka. Maghahanap lang ako ng dahon ng hagunoy. Panggamot dyan sa sugat mo. Pero Nay, Babalik ako agad. Pangako. babalik ka po. Babalik ako, Kaloy. Labag man sa loob niyang iwan si Kaloya, wala siyang pagpipilian. Mamamatay ito kung hindi kagad maaagapan ng sugat sa paa. Mabuti na lamang at hindi pa siya gaanong nakakalayo nang makakita siya ng hagunoy. Akmang dadamputin na sana niya ito nang bigla siyang matigilan. Sino ka? Hindi ba't dapat akong nagtatanong sa'yo niyan? Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa gubat? At bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari sa'yo? Ikaw, anong ginagawa mo rito sa gubat? Dito ako nakatira. Basang-basa ka. Huwag kang lumapit. Diyan ka lang. Hindi naman kita sasaktan. Oh, may mga sugat ka. Ayos lang ako. Kailangan ko nang umalis. Ay, sandali lang. Ako si Manang Gloria. Matagal na akong nakitira dito sa gubat. Kaya alam ko ang mga pasikot-sikot dito. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Mukha kasing hindi ka taga rito. Taga-baryo ka ba? Alam mo, marami talagang mababangis na hayop dito. Pwede kang malapa sa daan. Ayos lang ako. Kaya kong sarili ko. Ganun ba? Sige, ingat ka na lang. Sino ba ang babaeng yun? Kaloy! Si Kaloy yun Kaloy! Nandyan na ako! Aray! Kaloy! Anak! Nay! Anong nangyari? Pasensya na ho, Nay. Nagalaw ko kasi yung sugat ko. Ang hapdi ho. Di bale, dala ko na yung halamang gamot. Nay, sino ho siya? Ha? Sino? Mukhang malala ang sugat ng anak mo. Sumunod kayo sa akin nang matingnan ko siya. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako sinundan dito? Nagpakilala na ako, hindi ba? Ako si Gloria. Manggagamot rin ako. Matutulungan ko ang anak mo. Matutulungan?
Saglit siyang napatingin kay Kaloy na nooy namimilipit pa rin sa sakit. Ayaw man niya magtiwala, pero alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian pa. Malala at malalim ang sugat sa paa ni Kaloy. Kung hindi ito agad maagapan, baka maimpeksyon pa ito. Paano kami makakasigurado na hindi ka masamang tao? Kung masamang tao ako, kanina ko pa sana kayo sinunggaban, hindi ba? Ay, sige na. Hindi rin naman mabuti sa kalusugan ninyo, lalo na sa anak mo, ang pamamalagi nyo rito. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyong mag-ina, pero hindi ko rin matiis na hayaan na lang kayo. Kaya sige na. Eto kutsilyo. Kung may gawin man akong hindi maganda, gamitin mo yan. Ano? Nay, masakit na ho talaga. Ayoko sanang sumama kami sa kanya. Pero tama siya. Hindi pa rin kami ligtas ditong mag-ina. Kaya... Sige ho, isasama kami sa inyo. O paano? Kaya bang maglakad ng anak mo? Ako na ang aalalay sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo. Kulubot na ang balat at maputi na ang buhok ni Manang Gloria. May kakaiba rin siyang amoy, ngunit marahil dahil lamang sa katandaan. Nag-aalangan man, sumama pa rin sila. Pagkarating nila sa tahanan nito, agad nilang napansin ang kalinisan sa paligid, na para bang napaghandaan ang pagdating nila. Pagpasensyahan nyo na at maliit lang itong tirahan ko. Mukhang malinis ho kayo sa bahay, Manang. Ganun talaga. Wala naman kasi akong ibang pinagkakaabalahan. Kayo lang ho mag-isang nakatira dito? Oo, patay na ang asawa ko. Pati ang anak namin. Ako na lang ang naiwan. Ganun talaga ang buhay. Ano hong nangyari sa kanila? Sa asawa at anak nyo? Sige na, pasok kayo. Dito, ihiga mo siya rito. Patingin nga ako ng sugat mo. Mukhang malalim ito Ano bang nangyari? Aray! Dahan-dahan lang ho. Masakit. Sandali lang Kukunin ko lang yung mga panlinis ko sa sugat at ilang mga halamang gamot. Sige ho. Nay, ikukwento ba natin sa kanya? Hindi ko alam, anak. Bahala na. Ang mahalaga magamot yung mga sugat mo. At kahit papano, ay may matuluyan tayo. Sinundan niya ng tingin si Manang Gloria nang pumasok ito sa kwarto niya. Malit lamang ang bahay nito na gawa sa kahoy at plywood. May isang kwarto, sala at kusina. Ilang sandali pa'y lumabas na rin ito. Bit-bit ang ilang damit at ilang dahon na sa palagay ni Xavi ay gagamitin niya sa panggagamot. Gumagamit rin ho pala kayo ng mga halamang gamot? Oo. Eto nga pala mga pamalit ninyo. Pagpasensyahan na ninyo Yan lang kasi ang meron ako. Naku, nag-abala pa ho kayo. Salamat ho rito Nandun sa likod bahay ang palikuran. Pwede kang maglinis ng katawan at magbihis doon. Sa likod ho? Oo. Sige nanay, ayos lang ako. Oo nga pala. Pwede mong gamitin yung tsinelas ko pag lumabas ka. Sige ho, magpapalit lang ho ako. Mabilis na tinungo ni Xavi ang palikuran at dali-daling nagbihis doon. Pagkatapos ay bumalik na siya sa loob. Naabutan pa niya ang anak na napapapikit sa sakit habang ginagamot ni Manang Gloria. Tahimik na umupo si Xavi habang pinapanood itong mahinang umuusal na mga dasal sa kahinipan ng sugat ni Kaloy. Ayan, tapos na. Huwag mo munang galaw-galawin. Salamat ho. May mga sugat ka rin. Ano nga palang pangalan ninyo? Ako ho si Xavi. Ito naman ang anak kong si Kaloy. Salamat ho sa tulong niyo, Manang Gloria. Wala yun.
May mga sugat ka rin pala. Akin na at gagamutin ko. Hindi na ho. Ayos lang ho ako. Sigurado ka? Oho. Manang, ayos lang ho ba kung manatili muna kami rito sa inyo, pansamantala, hanggang sa gumaling lang ho ang anak ko? Oo naman, walang problema sa akin yon. Kung tutuusin nga, mas maganda yon. Ho? Wala. Siya nga pala. Hindi pa kayo kumakain, ano? Nako, sa itsura ninyo, sigurado akong hindi pa kayo kumakain. Sandali lang at maghahain ako. Sakto rin dahil hindi pa ako nag-aalmusal. Sabay-sabay na tayo. Tulungan ko na ho kayo, Manang. Hindi na. Bisita ko kayo. Kaya hayaan mo akong pagsilbihan kayo. Nakakahiya naman ho sa inyo. Ayos lang. Nako, mukhang napagod talaga ang anak mo at nakatulog na nga. Oo nga ho eh. Manang, meron ho ba kayong palanggana? Tsaka tela na pwede kong magamit pampunas sa anak ko? Ay oo, kaso nasa labas. Ay teka, kukunin ko. Hindi na ho. Ako na lang ho ang kukuha. Sige, nasa gilid lang yun ng banyo. Makikita mo kaagad yon. Mabilis na tinungo ni Shabby ang lababong binanggit ni Manang Gloria. Nagad niya rin namang nakita. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok, natigilan siya ng matapakan ng isang buto na may dugo at mukhang sariwa pa. Doon niya rin lang napansin na ang mga bangaw na nagmumula sa isang timba na may takip sa ilalim ng lababo. Nasa itaas ang plangganang hinahanap mo. Manang naman! Ginulat na naman ho ako. Pasensya ka na pero hindi pa kasi ako nakapaglinis dito banda. Nagkatay kasi ako kagabi ng manok kaya ito medyo makalat at maraming langaw. Ay sige na, palanggana hindi ba? Oho. May tubig doon sa drum. Sige po. Salamat ho Wag! Si Kaloy na. Kaloy! Kaloy! Wag ho! Wag! Kaloy! Anak! Kaloy! Kaloy, gising! Wag! Nanaginip ka lang. Gumising ka. Nay! Nay! Nay, akala ko nawala na kayo. Panaginip lang yun. Ligtas na tayo, anak. Ligtas na. Sakto at gising ka na. Kain na tayo bago pa lumambig ang pagkain. Nay, napanaginipan ko ho uli si Binayi. Anong sinabi niya? May sinabi ba siya? Wala ho siyang sinabi sa panaginip ko pero nakita ko ho siya. Nakatali ho siya, Nay. Nakatali siya sa malaking puno ng balete at nanghihina. Kung ganun, hindi niya rin pala tayo matutulungan. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Aha! Ito, Kaloy. Isuot mo ito at naghihintay na si Manang Gloria sa hapag. Nay, paano na ho tayo? Ano na ho mangyayari sa atin, Nay? Huwag mo na lang munang isipin yan. Kumain na muna tayo. Hindi man tayo matulungan ni Binayi, ay sigurado naman akong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Akin na, tulungan na kitang magbihis. Pagkatapos magbihis ni Kaloy, lumapit na silang mag-ina sa hapagkainan. Tahimik silang naupo. Unang napansin ni Shabby ang kakaibang itsura ng pagkaing nakahain sa lamesa. Unang tingin pa lamang, halata niya nang wala yung lasa. At mas nakumpirma niya yun nang magsimula na silang kumain. Nay, dahil ba sa gubat nakatira si Manang Gloria, kaya walang asin tong pagkain? Ay! Kumain ka na lang dyan. Pero Nay, tinan niyo, may dugo-dugo pa nga ho ito eh. Aray! Ay, napansin ninyo sigurong walang lasa ang niluto kong tinola. Pagpasensyahan nyo na. Hindi pa kasi ako nakakapunta sa baryo para mamili ng rekado. Naubusan na kasi ako.
Hindi. Ayos lang ho ito, Manang. Kumain ka na lang kasi dyan, Kaloy. At saka, naubusan na rin ako ng panggatong kaya medyo hilaw pa. Ay, huwag kayong mag-alala. At mas masustansya nga ang hilaw. O dahan-dahan lang. Ito ang tubig. Salamat ho. Oo nga pala. Pwede ba akong magtanong sa inyo? Ano ho ba yon? May binanggit kayong pangalan kanina. Sino naman siya? Si Binayi ho. Oo, siya nga. Sino siya? Siya ho ang diwatang gabay ko. Diwatang gabay? Oho. Nagmula ho kasi kami sa isang pangkat na mga mangyan. At ang turo ho sa amin ng aming mga ninuno, bawat sanga ng gubat ay may kalagan at bawat ugat ay may tinig. Si Binayi ho ang diwatang gabay ng aming banwa, ang lupaing pinagmumula ng hinga ng aming lahi. Kada henerasyon may isang pinipili upang maging tagapamagitan. At sa henerasyon ho naman, ako ho ang pinili. Mahirap ho kasing ipaliwanag eh. Manang, kaya ayos lang kung... Nagmula kayo sa pangkat na mga mangyan? Oo. Ay, kaya naman pala parang magaan ang pakiramdam ko sa inyo. Ano hong ibig mong sabihin? Ako rin. Nagmula ako sa kaparehong lahi. Isa rin ho kayong mangyan? Oo. Nakikita mo ba itong tattoo ko na ito? Yan ang... Oo. Bata pa lang ako nang ilagay ito sa akin. Panahon yon na sinusubok pa kami bago tanggapin bilang ganap na kasapi ng aming lahi. Saang tribo ho kayo nagmula? Nagmula ang aking tribo sa hilagang bahagi ng Mindoro. Kami rin ho. Hindi ko ho akalain katribo pala namin kayo. Ito ho, oh. Ito ho ang tanda ko. Matagal na akong hindi nakakita ng may ganitong marka. Akala ko ako na lang ang natira. Meron rin ho ako. Sino mag-aakala na dito pa sa lugar na ito tayo muling pagtagpuin ng ating mga ninuno? Matagal na rin simula nang umalis ako sa tribo at sumama sa akin na pangasawa. Ano nangyari? Paano kayo napahiwalay sa ating tribo? Dahil ho sa mga mananakop. May ilan sa amin ang napilitang tumakas sa bundok. May ilan namang sumama sa mga mananakop para mabuhay. Habang tumatagal, nagkawatak-watak na ho kami. Dahil din ho doon, kaya namatay ang asawa ko. At kaya rin ho kami napadpad dito sa baryo. Ay dahil dito kami tinawag ng ating mga ninuno. Ganun pala. Pero ano ang dahilan at napadpad kayo rito sa gubat? Tungkol ho sa bagay na yan. Bahagyang nag-alangan si Sabi na ikwento ang totoong nangyari sa kanilang mag-ina. Takot na baka hindi maniwala ang matanda. Ngunit wala siyang nagawa pa nang mismong si Kaloy na nagsimulang magkwento. Kahit kailan talaga, walang preno ang bibig ng batang to. Ano ka mo? Totoo ho yun, Manang. Hanggang ngayon nga ho, pag naiisip ko yun, kinikilabutan pa rin ako eh. Nay, paano ho pala kung masundan tayo ng nilalang na yun dito? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan, Kaloy. Hindi niya tayo pwedeng masundan dito. Hindi ako makakapayag. Tama ang nanay mo, Kaloy. Kung totoo ngang gano'n na nangyari sa inyo, mabuti na lang at nakita ko kayo. Kahit papaano ligtas kayo rito. Manang Gloria, ano ho kaya sa tingin niyo ang umatake sa amin? Ngayon lang ho kasi kami nakakita ng ganong nilalang eh. Sabi niyo ho, matagal na kayong nakatira dito sa gubat. Nakatitiyak ho ako na hindi yun mabangis na hayop. Tama ka. Base sa pagkakalarawan ninyo, hindi nga hayop ang nilalang na yon. May ideya ho ba kayo kung ano yun? Kung hindi ako nagkakamali, isang aswang ang umatake sa inyo.
Aswang ho? Hindi ho ba't ang aswang sa paniniwala natin ay isang masamang espiritu na sumasapi sa tao at nananakit? Tama ka. Ngunit ibang paniniwala ng mga taga rito sa Negros. Para sa kanila, ang aswang ay isang tao na may kakayahang mag-anyong hayop o halimaw. Isang maamong nilalang sa umaga, ngunit nagiging halimaw na hayok sa dugo at laman pagsapit ng gabi. Sandali nga. Buntis ka ba, Shavi? Ho? Hindi ho. Kung ganon, ano ang dahilan? Ho? Hindi ko ho maintindihan, Manang Gloria. Bakit niyo ho naitanong kung buntis ako? Anong kinalaman nun? Dahil dalawa lang ang dahilan kung bakit umaatake ang mga aswang. Una at kadalasan ay kapag may buntis o may bata. Pangalawa, kapag may nagkasakit. Pero wala naman ho sa amin ni Kaloy ang may sakit eh. Pwede rin namang may nakaaway kayo. Nay, hindi ho kaya kagagawan niyo ni Aling Teresa? O baka ho si Aling Teresa ang aswang? Kasi sabi ni Manang, tao daw ang aswang na nagiging halimaw. Ang lintik na Teresa na yun. Kung siya nga ang may kagagawan nun, hindi ko siya mapapatawad. Hindi ba siya nakontento sa paninirang puri na pinagkalat niya tungkol sa ating mag-ina? Paninirang puri? Ay sandali. Kayo ba yung sinasabi nilang mag-inang mangkukulam? Wala akong katotohanan ng binibintang nila sa amin, Manang. Bakit ba hindi ko kaagad napagtanto yun? Kalat na kalat sa baryo na meron daw mag-inang mangkukulam. At ang narinig ko pa, kinulam niyo raw ang anak niya. Manang Gloria, hindi ho totoo yun. Wala ho kaming alam sa mga ibinibintang nila. Sa galit ay hindi napigilan ni Shavi na hampasin ng lamesa, dahilan upang tumilapo ng sabaw ng tinola. Hindi niya akalaing aabot sa ganun si Aling Teresa para lamang mapalaya sila nito. Natauhan lamang si Shavi ng pakalmahin siya ni Kaloy. Nay, Pasensya na ho. Ayos lang, naiintindihan ko ang galit mo. Maging ako man ay naranasan ang sinapit ninyo. Ano hong ibig niyong sabihin? Masyado nang matagal yon. Isa pa, gusto ko nang kalimutan ang nangyari noon. Ang mabuti pa ituloy na natin ang pagkain natin. Pwede mo bang iabot sa akin ng tinola? ho? Oho, eto ho. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, wala nang muling nagsalita pa hanggang sa matapos sila sa pagkain. Saglit namang nagpaalam si Manang Gloria na mangangahoy muna, dahilan para maiwan silang mag-ina. Ginamit din nila ang pagkakataong yun upang makapagpahinga. Kinahapunan, naalimpungatan si Shavi sa mahihinang kaluskos. Manang Gloria. Naariyan na ho pala kayo. Oo, hindi na kita ginising. Mukhang mahimbing kasi ang tulog mo. Bihis na bihis ho kayo Saan ho ang punta nyo? Sa talipapa sa baryo. Bala ko sanang mamili. Gusto mo bang sumama? Ayos lang din naman kung hindi ka pa handang makita ulit sila. Hindi ho. Sasama ho ako. Nay, saan ka ho pupunta? Sa baryo, anak. Kukuha na rin ako ng ilang gamit natin. Ho? Hindi ho ba delikado? Huwag kang mag-alala. Kasama naman ako ng nanay mo. Isa pa, magsusuot kami ng balabal para hindi makilala. Mas mabuti rin na isipin nilang umalis na nga kayo para tuluyan ng humupa ang mga haka-haka. Dito ka lang muna, Kaloy. Isara mo ang buong bahay. At huwag na huwag kang lalabas. Babalik din ako kagad. Huwag kang mag-alala. Sa tagal ko na rito sa gubat, itong bahay ko ang pinakaligtas. Nag-aalangan man sa sinabi ni Manang Gloria, umasa na lamang siyang totoo yun.
Suot ang balabal, tinungo nila ang baryo. Unang bumungad sa kanila ang mga taong nagkakagulo. Kasunod nito ang usok mula sa di kalayuan. Sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng kaba si Xavi. Sandali, saan ka pupunta? Manang, parang may nasusunog ho sa bandar... sandali lang. Bahay namin yun ah. Hindi. Bahay namin yun. Manang, bahay namin yun. Teka, maghunos dili ka. Nakakasigurado ka ba? Oo, Manang. Sigurado ako. Bahay lang naman namin ang nakahiwalay sa mga kabayan eh. At malapit sa bungad ng gubat. Kaya sigurado ako. Ayusin mo ang balabal mo. Baka may makakilala sa'yo. Mahirap na. Teka sandali. Saan ka pupunta? Manang, hindi pwedeng wala akong gawin habang sinusunog nila yung bahay namin. Teka, kumalma ka muna. Hindi ka pwedeng basta nalang sumugod doon. Pero Manang... Xavi, makinig ka. Buong baryo pinaniniwala ang mangkukulam ka. At ngayon, aswang na rin. Ano sa tingin mo gagawin nila sa'yo kapag nakita ka nila? Sige nga, isipin mo. Isipin mo ang anak mo, Xavi. Isipin mo si Kaloy. Ngayon, bahay lang ang nawala sa inyo. Pero paano kung dahil sa padalos-dalos mong yan, ikaw naman ang mawala? Paano na ang anak mo? Ganyan ang nangyayari sa mga kapanalig ni Satanas. Sinusunog! Dapat lang yan sa inyo, mga mangkukulam! Aswang! Pero Manang, hindi naman tama to eh. Bakit naman ganito? Kami na ang biktima. Kami pa ang inaagrabyado. Tapos yung kapitan, wala man lang ginawa, Manang. Naiintindihan ko. Pero sa ngayon, ang pinakamabuting gawin ay umiwas. Tara na, dumarami na ang mga taong nakakapansin sa atin. Ayoko na sanang umabot pa sa ganito. Binalahan ko na sila. Ha? O bakit, Kapitan? May problema ba? Tara na, bago ka pa nila makilala. Wala nang nagawa pa si Xavi kundi magpatianod sa paghatak ni Manang Gloria. Lalo na nang biglang lumingon sa direksyon nila si Aling Teresa. Mabilis silang humalo sa mga tao at muling tinahak ang daan pabalik sa gubat. Ngunit agad silang natigilan nang biglang huminto si Manang Gloria. May problema ho ba, Manang? Lintek! Si Anika ba yung... Si Aling Teresa. Palapit ho siya sa gawin natin. Manang, tayo na ho. Manang? Anika! Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pwede rito! Bumalik ka sa bahay! Mukhang mas lalong lumaki ang tiyan ni Anika. Mas mabuti pa siguro kung ipatingin mo na siya sa doktor, Teresa. Walang sakit ang anak ko. Kinulam siya. Kaya siya nagkaganyan. Sige na, umuwi ka na ron, Anika. Siya ba yun? Ho? Yung binibintang sa'yo na kinulam mo? Siya nga ho. Pero ngayon ko nga lang din ho siya nakita eh. At sa itsura niya, mukhang hindi naman siya kinulam. Kung hindi nga lang siya minor de edad, iisipin kong buntis siya eh. Kaya lumaki ng ganyan ang tiyan niya. Manang, tayo na ho. Bago pa nila ako makita. At bago pa ako may magawa sa kanila. Manang! Manang! Ayos lang ho ba kayo? Yung laway niyo ho. Sinundan niya ng tingin ang tinititigan ni Manang Gloria. Nakapako ang mga mata nito kay Anika. Nanilisik at tumutulo ang laway na parang takam na takam. Natauhan lamang sila na mabangga ng batang dumaan. Mabilis na inayos ni Xavi ang balabala. Gayon din si Manang Gloria na nagpunas pa ng labi bago siya hinila pabalik sa gubat. Manang Gloria, ayos lang ho ba kayo? Ang bango. Manang! Ayos lang ako. Naalala ko lang kasi. Hindi pa tayo naghahapunan, ano? Sayang, hindi tuloy tayo nakapamili sa talipapa. Ganito na lang. Bakit hindi ka na mauna sa bahay? Ako na lang ang mamimili. Sigurado ho kayo? Oo, wag mo akong alalahanin.
Ganito lang talaga ako kapag nalilipasan ng gutom. Ang sarap kasi nung kinakain niyang dinuguan kanina. Mukhang mainit pa ata. Hanggang dito, naaamoy ko pa rin. Ho? May kumakain ba ng dinuguan dun kanina? Wala naman akong naaamoy. Ah! Oo nga po. Naaamoy ko rin yun kanina. Yun po pala ang tinutukoy nyo. Akala ko ho kasi Bakit? Ano bang akala mo? wala ho. Huwag nyo na lang ho akong pansinin. Paano? Kaya mo na bang umuwi mag-isa? Hindi ka na ba maliligaw sa gubat? Palagay ko naman ho hindi na. Pero sigurado ho ba kayo na babalik pa kayo ron? Magagabi na rin ho kasi Kailangan. Wala na kasi ako mga rekado. Sige ho. Mag-ingat ho kayo, ha? Kagaya ng napag-usapan na, naghiwalay na nga sila ng landas ni Manang Gloria. Pagkarating niya sa bahay, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Ilang ulit niyang tinawag si Kaloy. Hinalughog niya ang buong bahay. Ngunit tanging malamig na hangin lamang ang tumugon sa kanya. Kaloy! Kaloy! Anak, nasan ka? Saan na naman kaya nagpunta ang batang yun? Sinabi ko na nga huwag siyang lalabas eh. Kaloy! Ay, Diyos ko, hindi naman kaya natunto na siya nung aswang at napahamak. Madilim pa naman sa labas. Huwag naman sana. Kaloy! Nasaan ka na ba? Hindi kaya nasa likod bahay siya? Anak! Kaloy! Nandito ka ba? Anak! Kaloy! Inay! Nandito ho ako! Kaloy! Saan? Hindi ba't sabi kong huwag kang lalabas? Dito ho, Inay! Saan? Ganun na lamang ang paglaki ng mga mata ni Shawi nang tunguhin niya ang likurang bahagi ng banyo kung saan may malaking puno ng balete. Nakatayo roon si Kaloy at nang sundan niya ng tingin ang tinitignan nito, nakita niya ang isang magandang nilalang na parang anghel na nagliliwanag. Baging langit! Ang ganda ho! Hindi ho ba, Inay? Kaloy! Hindi ba sinabi kong huwag kang lalabas? Ay, Diyos ko, ano ba yan? Nay, siya ho si Binayi. Ano? Sandali. Bakit siya nakatali sa mga baging ng balete? Yan nga rin ho ang tanong ko. At kung bakit siya nandito? Hindi ko maintindihan, anak. Teka, ano bang nangyayari? Paano mo na lamang nandito siya? Sa panaginip ko ho. Napanaginipan ko siya kanina. At nang magising ako, bigla na lang ako nakakita ng liwanag. At dito ako dinala nun. Halika, tulungan natin siya. Bakit? Sinubukan ko na ho pero wala akong saysay. Nay, gusto niya tayong lumapit. Anak, sandali. Antayin mo ako. Nang makalapit ay doon niya mas napagmasdan ang nilalanga. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, at may mga matang tila nangungusap. May kung ano itong sinabi, ngunit tanging si Kaloy lamang ang nakaintindi. Iika-ika itong lumapit, at nang abutin ng liwanag ang sugat sa paa niya, ay unti-unti itong naghilom. Ang sugat mo, Kaloy! Magaling na! Oo nga ho, at hindi na rin masakit. Salamat, Binayi. Salamat, mahal na diwatang Binayi. Salamat. Ngunit, paano ka namin matutulungan para makaalis ka sa punong ito? May sinabi ba siya sa'yo, Kaloy? Inay, may babala ho siya. Babala? Ano raw? Kailangan... Hindi ko maintindihan. Ha? Para hong may pumipigil sa kanya para makausap niya ako. Ano? Ano yun? May kumalabog. Baka si Manang Gloria na yun. Baka matulungan niya tayo, Binayi. Asan na siya?
Mahal na diwatang binayi! Asa na siya, Kaloy? Hindi ko rin ho alam, Nay. Pero sa palagay ko ay tanging sa atin niya lang gusto magpakita. Muli silang natigilan na nang makarinig ng sunod-sunod na kalabog at mahihinang pag-ungula mula sa labas ng bahay. Agad silang nagkatinginan at tumakbo pabalik. At doon na, mula sa dilim, muli nilang nakita ang dalawang pares ng kulay pulang mga mata. Naroon din ang kaparehong nakakasulasok na amoy. Inay, ano hong gagawin natin? Sa palagay ko ho, natuntun na niya tayo. Hindi na ako natatakot sa'yo! Magpakita ka! Ako ito, si Manang Gloria. Manang Gloria? Kaloy, yung gasera paabot. Ho? Oho. Saan ho nakalagay, Nay? Nasa lamesa yata. Manang, kayo nga ho ba yan? Ito na ho, Nay. Manang, anong nangyari sa inyo? Bakit ang dami niyong latay? Kaloy, tulungan mo ko. Ihiga natin si Manang Gloria dun sa mahabang upuan. Sige ho. Aray! Dahan-dahan lang, ha? Ano ho bang nangyari, Manang? Nagtungo ako sa may talipapa. Nakita ko doon si Teresa, may kausap. Narinig ko ang tunay na kalagayan ng anak niya. Ho? Hindi totoong nakulam ang anak niya, Shavi. Buntis ang anak niya. Ayaw niyang mapahiya sa mga tao. Kaya ipinagdidiinan niya na ikaw ang kumulam kay Anika. Sinasabi ko na nga ba? Pero, ano ho nangyari sa inyo? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kinumpronta ko siya. Napahiya siya. Kaya pinalabas niya nakakampi kita. Naisa rin ako mangkukulam at aswang. Pinagkaisahan ako ng mga tao. Mabuti na lang at nakatakas ako. Manang Gloria, bakit niyo naman ho ginawa yun? Hinayaan niyo na lang ho sana. Tingnan niyo ho ang nangyari sa inyo. Hindi ko lang kasi matiis na ang mga gaya natin ay tinatapak-tapakan at kinakayan-kayanan lang. Isa pa, may utang rin sa akin ang Teresa na yon. Ano hong ibig niyong sabihin? Ang asawa niya. Ang asawa niya ang pumatay sa asawa at anak ko. Ho? Asawa niyo ho yung sinasabi nilang pinatay ng asawa ni Aling Teresa? Oo, pero wala man lang ginawa ang Kapitan Lucio na yon. Inakusahan nila akong halimaw. Pinatay ang asawa ko at pinalabas na akong may gawa. Pagkatapos, sinunog ang bahay namin. Diyos ko, ang sasama talaga nila. At dahil sa matinding takot, napilitan akong manirahan dito sa gubat. Sukdulan na talaga ang kasamaan nila. Dapat sa kanila mamatay. Kung may magagawa lang sana ako para pagbayarin sila. Wala silang kasing sama! Nay! Akala ko tayo lang ang kinaganito nila. Hindi ko akalain. Kaya pala talaga nilang pumatay ng inosenteng tao. Napakasama nila! Nay! Tama na ho! Pagbabayarin ko sila! Pagbabayarin ko sila! Sana lang may paraan para magawa ko yun. Pero anong laban natin? Kakaunti tayo laban sa buong baryo. May paraan pa. Ho? Anong paraan, Manang? Sabihin niyo ho, nakahanda ako. Ngunit mapanganib at malaki ang magiging kapalit. Nakahanda ka pa rin ba? Nay, wag ho kayong padalos-dalos. Pag-isipan ho natin to. Baka kasi mamaya, kayo naman ang mapahamak. Pero kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Kapag huli na. Pag-isipan mong mabuti, Shavi. Tumatakbo ang oras. Ikaw na lang ang nakikita kong pag-asa
para makamtan na natin ang katarungan. Ano ho bang naiisip niyong paraan, Manang? Bibigyan kita ng isang kapangyarihan. Isang kaalamang minana ko pa mula sa ating mga ninuno. Kaalaman? Ha? Kaloy! Kaloy! Ano ka naman nangyayari sa'yo? Kaloy! Buisit. Manang, bakit ho tumitirik ang mata ng anak ko? Ano ho bang nangyayari sa kanya? Kaloy! Diyos ko, Kaloy! Bakit ka nangingisay? Manang! Buisit talaga. Eksena naman tong batang ito. May sakit bang epilepsy ang anak mo? Wala ho! Hindi ko nga ho alam kung bakit bigla na lang siyang nangisay. Diyos ko, Kaloy! Sige, dali. Ihiga mo siya rito sa upuan. Sige ho! Bahagyang napakunot noo si Savi nang biglang tumayo si Manang Gloria na parang walang sugat. Pumasok ito sa kwarto. Saka lumabas bitbit ang isang bote na kung anong langis at kandila. Nang sindihan niya yun, mas lumiwanag ang bahay. At doon nakita ni Savi ang mga latay ni Manang Gloria na unti-unting naghilom. Paano gumaling ng kusang mga sugat ni Manang Gloria? Shavi, Ha? ano't nakatulala ka riyan? Ang sabi ko'y tulungan mo ko. Hawakan mo ang paa ni Kaloy. Nay! Kaloy! Kaloy! Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Bakit bigla ka na lang nangisay? Pinag-alala mo ako. Nay! Ano? May masakit ba sa'yo? Kailangan na ho nating umalis rito. Ano bang sinasabi mo? Si Manang ho. Si Manang? Anong si Manang? Kailangan na ho nating umalis, Nay. Tayo na ho. At saan sa palagay ninyo kayo pupunta? Manang! Teka! Ano bang nangyayari? Hindi ko alam kung sino ang nilalang na tinatawag ninyong binayi. At wala akong pakialam sa kanya. Hindi na rin yun ang mahalaga. Hindi ba't gusto mong maghigante, Shavi? Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihang magagamit mo sa paghihigante. Halika, hawakan mo ang kamay ko. Nay, wag! Masama siya! Nagbigay ng babala si Binay tungkol sa kanya. Bakit ka natatakot, Shavi? Hindi mo malilinlang ang nanay ko! Sandali! Naguguluhan ako eh. Kaloy, ano bang nangyayari? Oo nga, Kaloy. Ano bang sinabi sa iyo ng binayi na yan? Kaloy! Nauubos na ang oras natin. Ano na? Aantayin pa ba nating matuntun tayo ng mga tao bago kayo magpasya? Sino ba kasi ang walang kwentang binayi na yan? Ano? Walang kwenta? Dahil ho ba sa tagal ng pagkakawalay niyo sa tribo natin? Kaya nakalimutan ng inyong gumalang sa mga ninuno at sa mga diwatang pinaglilingkuran natin? At oo nga ho pala, anong nangyari sa mga sugat niyo? Paano gumaling na lang yun ang kusa? Sino ho ba talaga kayo? Nagpakilala na ako, hindi ba? Ako si Manang Gloria. At mahalaga pa ba yun ngayon? Ang mahalaga, makapaghiganti tayo sa mga taong nang api sa atin. Ito na ang pagkakataon mo, Shavi. Nay, umalis na ho tayo. Tara na ho. Walang aalis. Mabilis silang napatras nang biglang lumaki ang boses ni Manang Gloria. Kasabay noon ang biglang pag-ihip ng hangin dahilan para mamatay ang mga kandilang sinindihan niya. At doon, sa malamlam na liwanag ng gasera, nakita nilang muli ang kulay pula nitong mga mata, kasabay ng nakakasulasok na amoy. Kung akala niyong ganun-ganun na lang yun ay nagkakamali kayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama ho si Binahi. Ikaw ang aswang. Ano? Nay! Ilag! Buwisit! Tayo na ho! Bilis! Walang lalabas! Ano ba talagang kailangan mo sa amin? Plinaano mo ba ang lahat ng to? Oo, ang galing ko, hindi ba? Ano bang ginawa namin sa'yo, ha? Anong kailangan mo sa amin? Simple lang. Tulungan mo akong maghiganti laban sa kanila. Ubusin natin silang lahat. Pero bakit?
Dahil pinatay nila ang asawa at anak ko. Nay, wag! Nililin lang ka lang niya! Tumahimik ka! Diyan ka lang! Huwag kang lalapit! Pareho lang tayong biktima, Shavi. Magtulungan tayo. Tanggapin mo ang kamay ko. Nay! Isipin mo ang paninirang-puring ginawa nila sa inyong mag-ina. Hindi pa sila nakontento at sinunog pa ang bahay ninyo. Pinagkaisahan nila kayo. Muntikan pang mamatay ang anak mo. Sinunog ho nila ang bahay natin, Nay! Sa oras na tinanggap mo ang alok ko, tiyak na hinding-hindi mo ito pagsisisihan, Shavi. Hindi. Ikaw ang dahilan kung bakit kamunti ka nang mamatay ang anak ko. Ikaw ang nagsilbing gatong kaya tuluyang nag-apoy ang bahay namin. Hindi! Hindi ko tatanggapin ang alok mo. Lalo na't ngayong alam ko na kung sino ka. Kaloy, tayo na! Wala nang nagawa si Shavi nang biglang pumulupot sa katawan niya ang mahabang dila ni Manang Gloria at inihampas siya sa dingding. Dahilan para masira yun. Akmang si Kaloy naman ang aatakihin nang biglang sumabog ang nakakasilaw na liwanag. Dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Mabilis na sinamantala ni Kaloy ang pagkakataon upang tulungang makatayo ang ina. Ayos lang ho ba kayo, Inay? Buwisit ang liwanag ito! Ano nangyari? Saan nagmumula ang nakakasilaw na liwanag? Hindi ko ho alam, Nay. Pero kailangan na ho natin makaalis dito. Dito na ho tayo dumaan sa nasirang dingding. Bilis! Yung kutsilyo! Sa lamesa! Kunin mo! Nay, hayaan niyo na ho yun! Magagamit natin yon! Tara na! Bilis! Oh, bakit ka huminto? Nay, si Binahi. Sa kanya ho nagmumula ang liwanag. Siya ang tumutulong sa atin, Nay. Salamat! Salamat po, mahal na diwatang Binayi! Kung inaakala ninyo na ganun ninyo ako kadaling masisilaw ng liwanag nyo, nagkakamali kayo! Nay! Kulokong kasing sama! Akmang susuguri na ni Shavi si Manang Gloria nang biglang magpakita sa kanya si Binayi. Hindi na ito nakatali sa punong balete, ngunit tila nanghihina ang liwanag nito. Itinapat niya ang kamay kay Kaloy at sa isang iglap ay muling gumaling ang sugat ng binata. Pagkatapos ay sumenyas ito na tumakas na sila. Maraming salamat. Kaloy, anak! Aray, ano ho nangyari? Si Binahi. Tinulungan ka niya, anak. Muli ka niyang pinagaling. Sa palagay ko may hangganan lamang ang kapangyarihan ni Binayi. Pansin ko kasing nanghihina pa rin ang liwanag niya. Bilis, tumayo ka na riyan. Ano to? Lintik na diwata! Alisin mo itong letseng harang mo! Shavi! Tutulungan mo pa ako maghigante, hindi ba? May mga sugat rin kayo, Nay. Wala ito. Tayo na. Wala nang oras. Hindi kayo makakatakas! Nay, paano ho si Binahi? Diwata siya, Kaloy. Kaya niya ang sarili niya. Tumakbo ka na lang at huwag nang lilingon. Dito tayo. Nangihina na ang inyong diwata! Hindi niya kayo matutulungan habang buhay! Lintik! Nay, teka lang ho. Hindi ko na kayang tumakbo. Konti na lang, Kaloy. Hindi ko na ho talaga kaya. O sige, pahinga muna tayo saglit. Nay, saan na ho tayo pupunta ngayon? Hindi ko alam, anak. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Hindi na tayo ligtas dito sa gubat. Kung ganun ho, saan na tayo pupunta? Sa kabahayan, siguro, hindi ko alam. Pero tingin ko, mas ligtas tayo ron. Pero paano ho ang mga tao? Paano kung pagkaisahan ulit nila tayo? Bahala na! Shh! Naririnig mo yun? Oo, parang mga yabag ho ng tao, Nay. Hindi kaya sila yung mga humahabol kay Manang Gloria? Hanapin nyo! Nandiyan lang sa paligid ng aswang na yan! Halughugin niyong maigi ang buong gubat kung kinakailangan. Nay, sila Kapitan Lucio at Aling Teresa ho yun.
At mukha hong marami sila. May dala pang mga sulo. Mukhang si Manang Gloria ang hinahanap nila. Magpapakita ho ba tayo sa kanila? Paano kung isipin nilang tayo ang aswang? Sinasabi ko na nga ba? Nandito lang kayo. Aling Teresa! Nakita ko na ang mga aswang! Sandali! Teka lang! Hindi kami ang aswang! Mga kasama! Lagot na! Nandito sila! Hindi ko! Nay! Hindi nga sabi. Hindi kami ang aswang! Nandito sila! Diyan ka lang! Huwag kayong lalapit! Kundi, sasaktan ko to si Aling Teresa! Bitiwan mo ko! Kung malikot, itatara ko tong kutsilyo sa leeg mo! Teka sandali, Shavi! Maghunos dili ka! Wes, pakinggan niyo kami! Hindi kami ang aswang! Totoo ang sinasabi ni Inay. Hindi ho kami ang aswang. Si Manang Gloria ho. Siya ang aswang. Ano? Patawa ka! Matagal nang patay si Manang Gloria! Pwes nagkakamali kayo! Dahil buhay na buhay siya! Huwag kayong maniwala sa kanya, Kapitan. Muntik niya nang mapatay ang apo mo! Apo? Oo. Nakalimutan mo na agad? Muntik mo nang lapain ang bata sa sinapupunan ng anak ko! Totoo nga. Buntis si Anika at hindi kinulam. Wala akong kasing sama! Nay, wag! Wag ho! Nay! Hindi ho kayo masamang tao. Kapitan, maniwala ho kayo sa amin. Hindi kami ang aswang. Mabilis silang natigilan ng makarinig ng malakas na tunog ng tik-tik na para bang napakalapit na nito sa kanila. Mabilis silang naalerto. Ilang sandali pa'y nakarinig sila ng malakas na sigaw ng tao sa hindi kalayuan. Nandiyan na siya. Nay, ano hong gagawin natin? Mukhang mahahanap niya na tayo. Sumama kayo sa amin. Mas magiging ligtas kayo mag-ina kung sasama kayo sa amin. Ano? Isasama natin tong mga to, Kapitan? Tumigil ka na, Teresa. Hindi ito ang panahon para pairalin yung pride mo. Tayo na, bilis! Wala nang oras! Ano ba? Bitawan mo na ako. Hindi pa tayo tapos, ah. Hindi pa talaga. Dahil hihingi ka pa ng tawad sa aming mag-ina. Ano ba? Tayo na! Saglit muna nilang isinantabi ang mga personal na galit nila sa isa't isa at magkakasamang nilisan ng gubat. Habang tumatakbo, ay nakasalubong pa nila ang ilan sa mga kababaryo nila na hindi rin magkamayaw sa pagtakbo. Dito tayo! Bilis! Doon na tayo sa bahay mo, dumiretso. Kapitan! Oo, Tayo, Nay! Saan tayo? sa bahay na rin muna kayo tumuloy. Lintik na. Ano yun? Parang may sumabog. Kasalanan yung mag-ina to. Kayo ang nagdala ng gulo dito sa baryo namin. Ano ba? Pwede ba, Teresa? Kalimutan mo muna ang tungkol sa galit mo. Bilisan na lang natin bago pa may mangyaring masama kay Anika at sa magiging apo natin. Tama ho si Kapitan Lucio. May tamang panahon para pag-usapan yan. Ang mahalaga, makalayo tayo rito. Natatanong ko ng bahay namin. Bilisan pa natin. Pagkarating nila, unang pumasok si Aling Teresa at hinanap ang anak. Sa isang silid, doon nila nakita sina Anika at ang anak ni Kapitan Lucio na magkayakap. Saglit muna nila itong iniwan kasama si Aling Teresa. Saka sila nagtungo ni Kapitan Lucio sa kusina. Tulungan niyo ako. Ikalat natin itong asin sa buong paligid ng bahay. Para saan ho ang asin? Pangtaboy ito. Para hindi makalapit sa atin si Manang Gloria. Sandali. Hindi ba't manggagamot kayo? Oo. Ngunit wala ho kaming kaalaman tungkol sa mga aswang na gaya ni Manang Gloria. Iba ho kasi ang paniniwala naming mga mangyan. Ganun ba? O sige, itong bawang, panlaban din yan. Nay, mukhang masarap ho yung kamote nila. Magtigil ka, Kaloy. Hindi ito ang tamang oras para intindihin mo ang tiyan mo. Sandali, hindi pa ba kayo kumakain? Hindi pa ho, Kapitan eh. O siya, kumain na muna kayo. O ito, ayos lang kahit ubusin nyo. Talaga ho? Kaloy, Salamat ho, Kapitan Lucio. Ang sarap, Nay. Ano ba nangyari sa inyo mag-ina? Bakit bigla kayong nawala?
Matapos ho kaming atakihin ng aswang, nagtago ho kami sa gubat. Bakit hindi ka kumain, Shabby? Sige na, kumain ka kahit konti. Salamat ho. Ayun nga ho, bale doon ho namin nakilala si Manang Gloria. Siya ho ang tumulong sa aming mag-ina. Akala ho namin nun, mabait siya eh. Hindi ho namin akalain na siya pala ang aswang. Nga ho pala, Kapitan. Kanina ho, nabanggit niyong patay na si Manang Gloria. Bakit niyo ho nasabi yun? Kilala niyo ho ba siya? Siya lang naman ang unang halimaw ng baryong to. Anong ibig mong sabihin? Bagong dating noon ang pamilya ni Manang Gloria dito sa baryo. Kasabay nun, doon na nagsimula ang mga trahedya. Nag-umpisa ang lahat sa mga alagang hayop na misteryosong nawawala at nagkakantaubusan. Dumalas din noon ang mga nakukunan na buntis dito sa baryo namin. Kagaya ho pala nang nangyari sa atin ay bagong dating tayo noon nang magsimulang kumalat ang mga balitang may nawawalan ng mga alaga nilang hayop hanggang sa isa-isang namamatay ang mga matatandang may sakit dito sa baryo natin. Kaya nga hindi niyo ako masisisi kung bakit kayo agad ang naisip ko. Dahil simula nang mawala ang pamilya ni Manang Gloria, natahimik na ang buong baryo. Muli lamang itong nagulo nang dumating kayong mag-ina. Pero hindi pa rin tama na pinagbintangan mo kami para lang pagtakpan ng pagbubuntis ng anak mo. At ikaw, Kapitan, kaya mo rin ba kami sinabihang lisanin ang baryong to? Dahil alam mong anak mo ang nakadisgrasya sa anak ni Aling Teresa? Hindi sabi. Ang totoo niyan, matapos naming sunugin ang bahay niyo, doon lang din umamin sa akin ang anak ko at si Anika. Nabuntis siya. Sinira niyo ang dangal naming mag-ina. Nawalan ako ng hanap buhay at napilitang huminto sa pag-aaral ang anak ko dahil sa maling paratang niyo. Patawarin mo ko, Shabby. Kaloy, natakot lang din ako talaga na baka maulit-uli ang nangyari sa amin noon. Masisisi niyo ba kami? Tinaniman ni Manang Gloria na yun ng paranoia ang buong baryo. Halos lahat kami rito nawalan. Yan si Kapitan, nakunan at namatay ang asawa niya nang aswangin siya nung Gloria na yun. Yung asawa ko, namatay rin siya dahil kay Gloria. Ang sabi ho sa amin ni Manang Gloria, pinatay daw ho ng asawa niyo ang asawa niya. Gumanti lamang ang asawa ko at nararapat sa kanilang mamatay. Halimaw sila. Akala namin noon napatay na namin sila sa sunog. Pero nakatakas pala si Manang Gloria. Hindi ko akalain na magpabalik siya. At mukhang naghihiganti siya. At siya pang may ganang maghiganti pagkatapos ng ginawa niyang delubyo? Sigurado ho ako na hindi siya titigil. Ano hong gagawin natin? Ano pa? E di patayin siya. Maghunos dili ka, Teresa. Ano yun? Mabilis silang naalerto nang makarinig ng kung anong mahinang bulong. Kasunod nito ang malakas na sigaw ni Anika. Nang puntahan nila yun, nagulat sila nang makita si Manang Gloria sa anyong aswang at hawak nito si Anika. Diyos ko, paano nasira ang dingding? Paano ka nakapasok? Talagang mas mahalaga pa sa'yo kung paano ako nakapasok kaysa sa anak mo. Huwag mo siyang sasaktan. Sinasabi ko sa'yo. Kapitan, gumawa ka ng paraan. Ang anak ko, Diyos ko! Ngayon, panoorin niyo kung paano ko lalapain ang bata sa sinapupunan ng anak mo, Teresa. Hayop ka, Gloria! Pakawalan mo ang anak ko! Demonyo ka! Manang, Ano, Shabby? Nagbago na ba ang isip mo? Sasamahan mo na ba ako sa paghihiganti ko sa kanila? nababaliw ka na, Manang. Masyado ka nang nilamon ng galit. Manang Gloria, alam kong malaking galit mo sa amin. Pero wag mo namang idamay rito si Anika at ang apo ko. Parang awa mo na. Bakit? Naawa ba kayo nang sunugin ninyo ng buhay ang mag-ama ko? Halimaw ang mag-ama mo. Pamilya kayo ng mga halimaw. Nararapat lang sa inyo yon. Halimaw? Pues, panoorin mo kung ano ang kayang gawin ng halimaw na to. Wag! Ano ba, Teresa? Mas lalo mo lamang ginagalit si Manang Gloria sa sinabi mo. Mag-isip ka nga.
Bawiin mo ang sinabi mo. Ano? Bakit ko naman gagawin yon? Gawin mo na lang kung ayaw mong mamatay ang anak at ang apo natin. Ang bango. Sariwang-sariwa. Ngayon lang ulit ako makakatikim ng ganito. Huwag! Huwag! Gloria, maawa ka. Ako ang nagkasala sa'yo. Ako na lang, huwag ang anak ko. Parang awa mo na. At iniisip mo na ganun na lang yon? Pues, nagkakamali ka. Asawa, kapalit ng asawa. At anak, kapalit ng anak at apo mo. Mabilis silang napalingon sa likod ni Manang Gloria nang bigla nitong mabitiwan si Anika at pumalahaw sa sakit. Mula sa malayo, natanaw nila ang kilalang albularyo ng baryo. May hawak na latigo habang walang humpay na hinahagupit si Manang Gloria. Kasabay ng mahihinang pag-usal nito ng dasal. Manong Kaka, sakto lang ho ang dating nyo. Salamat sa Diyos. Kapitan, si Anika. Kapitan, kunin mo si Anika. Kunin mo ang anak ko. Ha? Oo. Nay, ano na hong gagawin natin? Hindi ko alam, anak. Diba, sabi ni Kapitan, mabisang panlaban sa aswang ang asin tsaka bawang. Kunin natin yun. Oo. Saan kayo pupunta? Tatakas kayo? Ho? Hindi. Kukuha kami ng asin at bawang. Bakit mo naman iniisip na tatakas kami? Malay ko ba? Malay ko kung bigla mong maisipang umanib kay Manang Gloria. Bakit ko naman gagawin yun? Bakit nga ba hindi? Pwede ba, Aling Teresa? Naiintindihan kong nawalan ka na ng tiwala sa kahit kanino. Pero hindi kami ganun kasama. Gaya ng iniisip mo. Nay! Natatalo na ni Manang Gloria si Manong Kaka! Mabilis silang napabaling kina Manang Gloria at Manong Kaka na patuloy na nagtutuos. Ngunit masyadong malakas si Manang Gloria. Naitapon niya si Manong Kaka sa puno hanggang mawalan ito ng malay. Muling humaba ang kanyang dila at sinunggaban si Anika. Nahirap pa rin makabangon mula sa pagkakadapa. Hindi! Anika! Kapitan! Gumawa ka ng paraan! Anika! Anak! Masyado siyang malakas. Kahit si Manong Kaka hindi siya kaya. Anong gagawin natin? May naisip ho ako. Ano yun, Kaloy? Tingin ko ho, Nay, makikinig sa inyo si Manang Gloria. Naisip ko hong magpanggap kayong pumapayag na sa gusto niyang mangyari. Teka lang, hindi ba lubhang delikado yan? Kung yan lang huwang paraan. Sige, susubukan ko. Sabi, hindi mo naman kailangang gawin ito. Ngunit kung ito lang ang paraan, kailangan, Kapitan. Ano bang ginagawa niyo? Tulungan niyo ang anak ko! Nay, mag-iingat ho kayo. Oo, Mabilis na naagaw ang atensyon nila nang biglang umalingaw-ngawang sigaw ni Anika. Doon nila nakita si Manang Gloria. Unti-unti nang ipinapasok sa pusod nito ang mahaba niyang dila. Ngunit bago pa man niya tuluyang magawa ang balak, biglang sumulpot ang anak ni Kapitana. Bit-bit ang itak at walang pag-atubiling hiniwa ang dila nito. Aljur! Si Anika! Nay, saan ho kayo pupunta? tutulungan ko sila! Tutulong din ako. Akmang lalapit na sila nang biglang pumalahaw ang tiktik. Unti-unti itong lumaki. Humaba ang mga kuko at ang dila na dati naputol ay muling tumubo. Kasabay nito, biglang bumuka ang malalaking pakpak nito. Gamit ang mahabang kuko, hinawi nito si Aljur at parang kuting na dinampot si Anika at inilipad sa ere. Anong? Ay, Diyos ko! Mas lalo lang yata natin siyang ginalin. Anika! Bakit nakatayo ka lang dyan? Ang anak ko!
Aljur! Aljur, anak! Gumising ka, Aljur! Nay, paano na ho? Bahala na. Manang Gloria! Huwag kang gahaman! May utang din sa akin ang batang yan! Dahil sa kanya, kaya nasira kaming mag-ina! Anong ginagawa mo, Shavi? Nahihibang ka na ba? Kung gayon, tinatanggap mo na ba ang aking alok? Oo! Gusto kong maghigante! Kung ganon, ibuka mo ang bibig mo at tanggapin ang mutya ng aswang. Shavi! Shavi, wag! Parang awa mo na! Huwag mong gawin to! Patawarin mo ako! Nagkasala ako! Patawad! Manang Gloria! Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko! Parang awa niyo na! Huwag ang anak ko! Lumapit ka, Shavi. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng isang tiktik. Nay, hindi pwede to. Hindi pwedeng wala akong gawin. Binayi, alam kong naririnig mo ako. Kalabisan man, ngunit maaari mo ba kaming tulungan ulit? Nakikiusap ako. Tila bumagal ang lahat nang magsimulang humakbang si Shavi palapit sa tapat ng dila ni Manang Gloria. Sa mga sandaling yun, kasabay ng mahinang dasal ni Kaloy at ng pakiusap ni Aling Teresa, sumambulat ang nakakasilaw na liwanag at sa ikatlong pagkakataon muling nagpakita si Binay. Gamit ang natitirang liwanag, tinupok niya si Manang Gloria. Anika! Inay! Kaloy! Wala na ho siya, Nay. Tapos na. Oo, anak. Tapos na. Anak! Aljur! Aljur, gumising ka! Ang anak ni Kapitan! Kapitan! May pulso pa siya. Buhay pa ho siya, Kapitan. Dali! Tulong-tulong tayo! Buhatin natin siya papunta rin sa loob! Si Anika! Tulungan niyo muna si Aling Teresa! Oo! Teka, ganito na lang. Kaloy, tulungan mo si Aling Teresa. Ako na ang tutulong kay Kapitan. Oho. Anika, anak! Anak! Gumising ka! Aling Teresa, mas mabuti ho kung ipasok muna natin sa loob ang anak nyo para matingnan siya ni Inay. Nag-aalangan man wala nang nagawa si Aling Teresa nang buhati ni Kaloy si Anika. Pagpasok sa loob, agad niya itong inihiga sa banig. Pagkatapos ay kumuha ng palangganang may tubig. Matapos linisin ay sinuri ito ni Shavi. At sa kabutihang palad ay nakaligtas naman si Anika. Ngunit ang sanggol sa sinapupunan nito ay hindi na. Gayunpaman, labis-labis ang naging pasasalamat ni Aling Teresa sa kanya. Sa unang pagkakataon, lumuhod ito sa harapan nilang mag-ina at paulit-ulit na humingi ng kapatawaran. Maging si Kapitan Lucio at ang ilan pang mga naroon ay lumapit din upang humingi ng tawad. Simula noong araw na yon, pagkaman may iilan pa rin natatakot dahil sa mga nangyari, ay mas naging maayos ng pakikitungo ng mga tao sa kanila. Tinulungan sila ni Kapitan Lucio at ng ilang kalalakihan sa baryo upang muling itayo ang nasunog nilang tahanan. Sa kabilang banda, bagamat palaisipan pa rin kay Kaloy ang tunay na kalagayan ni Binay, patuloy silang mag-ina na nagdarasal at nag-aalay sa ilalim ng punong balete. Umaasang tuluyan ng mapalaya ang diwata at espiritu ng lupa. Mula noon, nagbago ang takbo ng baryo. Hindi na takot at galit ang nangingibabaw, kundi pagnanais na maintindihan ang mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Si Aling Teresa, na minsang pinangibabawan ng kahihiyan at takot, ay natutong humarap sa katotohanan na walang lihim na hindi nabubunyag at walang kasalanang di kayang pagbayaran ng taos-pusong pagsisisi. Si Kapitan Lucio naman ay natutong maging tunay na pinuno, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Napagtanto niyang minsan ang kinatatakutan ng mga tao ay bunga lamang ng sarili nilang kamangmangan.
Para kay Xavi naman, napagtanto niyang hindi lahat ng paghihiganti ay katarungan at hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin ng galit. Sapagkat sa bawat pagpapatawad, may kapayapaan at sa bawat kabutihan, may panibagong pagsilang. Habang si Kaloy na minsang walang muwang sa kasamaan ng mundo, ay natutong manindigan sa tama kahit pa natatakot. Sa kanya nananahan ng bagong pag-asa, isang binatang nakakita ng kabutihan sa gitna ng kadiliman. At sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng punong balete, maririnig pa rin minsan ang banayad na pag-ihip ng hangin. Sa bawat dampi nito, dama ni Xavi at Kaloy ang presensya ni Binayi, ang diwata at espiritu ng lupa na minsang naging gabay nila sa dilim. At marahil, yan ang tunay na kababalaghan, ang kakayahan ng puso ng tao na magbago, magpatawad at muling magmahal kahit ilang ulit nang nasugatan. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo kay Irma Umali. Kumusta ka, friend? Ingat ka lagi dyan. Hi kay Ricardo Santos Jr. Hi kay Maria Consuelo Benitez from Mongolia. Hi kay Jessa Sikoy from Cabuyao, Laguna. Hi kay Aiko Villesa from Bahrain. Hi kay Ann Fuentes from Dubai. Hi kay Ami Viray from Talim Island, Binangonan, Rizal. Hi kay Rosalie Riambonanza. Hi kay Veronica Sai or C from Amman, Jordan. Hi Chloe Abalos from Riyadh. Hi kay Cristina Peru. Hi kay Corazon Calcada from San Mateo, Rizal. Hi Purificacion Fernandez Dulay from Riyadh, Saudi Arabia. Hi Lady Dam. Hi kay June Mateo from San Ildefonso, Bulacan. Hi kay Clarissa Lazaro from Jeddah, Saudi Arabia. Hi Real Plumber Moments. Hi kay Maria Benitez. Hi Lance MBB. Shout out kina Kali Ganda, Billy Ray, Jenny May at Ray Buendia. Galing kay Lucy Buendia from Nueva Ecija. Hi kay Erlinda Tolenada. Alright? Marami pong salamat sa inyo and God bless all of you.